Lord Immortal Crane. Please like and share. Thank you. Kabanata 931, Pagnanakaw ng mga espiritong bato. Iniunat ng puting buto ang payat nitong palad at hinawakan si Uncle Otter. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Uncle Otter. Nagmamadali niyang isinaaktibo ang panloob na chi sa kanyang katawan sa pagtatangkang makawala. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto niya na ang kapangyarihan ng puting buto ay nakakatakot. Walang pagkakataong makalaya. Bago pa makapag-react si Uncle Otter, isang malaking puwersa na ang nalipat. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, ang katawan ni Uncle Otter ay talagang pilit na napunit sa dalawang hati. Ang lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Upang itaas ang kanyang kamay at punatin ang isang martial saint, anong uri ng pamamaraan ito? Sa instant Uncle Otter ay napunit, ang namumuong kaluluwa ni Uncle Otter ay lumipad din mula sa kanyang espiritual na kahulugan. Tumayo siya sa ere, sobrang pangit ng ekspresyon. Bagaman maaari pa siyang gumaling pagkatapos mawala ang kanyang pisikal na katawan, ang kanyang sigla ay lubhang masisira, at ito ay magiging mahirap na makabawi sa loob ng maraming taon. Maaapektuhan pa nito ang kanyang cultivation foundation sa hinaharap. Who are you people? Mahinang sabi ni Uncle Otter. Tinulyapan ni Tian Suehong ang nagsilang na kaluluwa ni Uncle Otter at pinaikit ang kanyang mga mata habang sinasabi, ikaw ay isang taong malapit ng mamatay. Bakit ang dami mong sinasabi na walang kaparirikon? Nang marinig niya ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Uncle Otter. Tumalikod siya at nagplanong tumakas, ngunit hindi siya bibigyan ni Tian Suehong ng pagkakataon. Iniunat ng Skyblood Rainbow ang kanyang palad, at isang dugo, pulang ilaw na parang hola ang pumipigil sa namumuong kaluluwa ni Uncle Otter. Si Uncle Otter ay lubos na nataranta. Mga ad ng pop future. Kung wala na ang kanyang nagsilang na kaluluwa, mawawala na talaga ang lahat. Young Master Go, iligtas mo ako. Desperado na sigaw ni Uncle Otter. Hindi rin masyadong maganda ang ekspresyon ni Gu Xinghe. Sinabi niya sa malalim na boses, kaibigan, maaari tayong mag-usap pagkatapos nito. Dahil sa akin at sa Jingdo Martial Arts Association, iligtas mo ang kanyang buhay, paano ito? Gayunpaman, umiling si Tian Suehong at sinabing, hindi ko kailangang bigyan ka ng mukha. Pagkatapos sabihin ito, muling itinaas ni Tian Suehong ang kanyang palad, at ang namumuong kaluluwa ni Tito Otter ay direktang nahulog sa kanyang palad. Kaagad pagkatapos, ibinuka ni Tian Suehong ang kanyang bibig at nilunok ang namumuong kaluluwa ni Uncle Otter sa kanyang tiyan. Isang nasisiyahang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha, ngunit sa mga mata ng lahat, ito ay lubhang nakakatakot. Ang pumatay ng Martial Saint sa pamamagitan lang ng pagtaas ng kamay, anong klaseng kakayahan ito? Tahimik lang ang eksena, hindi man lang naglakas loob na huminga ng malakas. Huminga ng malalim si Gu Xinghe, tumayo at nagtanong, sino ka ba talaga? Sumulyap si Tian Suehong kay Gu Xinghe at walang pakialam na sinabi, mukhang lahat kayo ay napaka-curious. Sige, kung ganoon ay maaari kong sabihin sa inyo. Ako ay nagmula sa Slaughter Immortal Sect. Ako ay ipinanganak mula sa masasamang espiritu, syempre, kasama ang aking Whitebone Army. Noon, ang babaeng nakamaskara ay pumatay ng 10,000 tao mula sa Immortal na Massacre Sect ng sabay-sabay, na naging sanhi ng paglabas ng mga masasamang espiritu mula sa sekta. At ako ay ipinanganak ni Locke. Sa puntong ito, tila may naisip ang Skyblood Rainbow. Tinapot niya ang kanyang ulo at sinabing, oh, speaking of which, lahat ito ay salamat sa isang taong tinatawag na Chinyu. Kailangan ko talagang magpasalamat sa kanya. Kung hindi dahil sa inalis niya ang kabaong ng babaeng nakamaskara, baka hindi na tayo ipinanganak, ha. Nang marinig ito, si Chinyu, na nagtatago sa dilim, ay nagkaroon ng matinding pagbabago sa ekspresyon. Hindi niya inaasahan na ang Skyblood Rainbow ay pinakawalan niya ng hindi sinasadya. Ang Massacre Immortal Sect, sabi mo nang galing ka sa Massacre Immortal Sect. Ang numero 1 sekta sa world 10,000 years ago. Kumunat ang noo ni Gu Xinghe. Mga ad ng pop future. Tama. Inilagay ng Skyblood Rainbow ang kanyang mga kamay sa likuran niya. Ang lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga.
Karamihan sa kanila ay hindi pa nakarinig ng Massacre Immortal Sect. Gayunpaman, sina Zhuang Teng, Yao Meng, at ang iba pa ay hindi pamilyar sa massacre na walang kamatayang sekta. Ito ay dahil minsan na nilang nabasa ang tungkol dito sa mga sinaunang aklat ng Jingdu Martial Arts Association. Ito ay usap-usapan na ang pinakamahinang tao sa Massacre Immortal Sect ay nasa Almighty Realm. Sa madaling salita, ang mga buto sa kanyang mga kamay ay ang lahat ng buto ng Almighty Experts. Hindi katakatakang mayroon siyang ganoong kapangyarihan. Madali pa niyang makapatay ng isang martial saint. Nako, ang kanyang hukbo ng mga puting buto ay sapat na upang walisin ang lahat ng bagay sa mundo. Natural na napagtanto ni Gu Xinghe ang problemang ito. Lumakad siya pasulong at sinabi sa mahinang boses, "Sir, walang awa yan sa pagitan natin. Bakit hindi tayo umupo at mag-usap ng mabuti?" Tinaas ni Tian Zuehong ang kanyang mga kilay at sinabing may malamig na ngiti, "Noon, ipinadala ko ang aking mga tao sa Jingdu Martial Arts Association at gusto kong makipagtulungan sa iyo. Sa kasamaang palad, tinanggihan mo sila at pinahiya siya. Hindi mo pa nakalimutan, hindi ba?" Lalong naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Gu Xinghe. Sa oras na iyon, paano niya nalaman na napakalaki ng background ni Tian Zuehong? "Sige, hindi mo na kailangang sabihin pa," tahimik na sabi ni Tian Zuehong. "You don't have to be afraid. I won't act rashly. Of course, itong Spirit Stone Mine ay pag-aari ko. Kung sino man ang hindi kumbinsido, maaari kang sumulong ngayon." Tahimik ang eksena. Walang nang ahas na magsabi ng kahit ano. Bahagyang tumango si Tian Zuehong at sinabing, "Kung gayon ay hindi ako tatayo sa seremonya. Maghintay." Mga ad ng Pop Future. Sa sandaling ito, nagmamadaling pinigilan ni Gu Xinghe si Tian Zuehong. "Kung ayaw mo, bakit hindi ka pumunta sa aking tirahan at makipag-chat?" Sabi ni Gu Xinghe. Saglit na nag-isip si Tian Zuehong at sinabing, "Sa martial arts world ngayon, ikaw ang bahala, di ba?" "Tama." Mabilis na tumango si Gu Xinghe. Hinawakan ni Tian Zuehong ang kanyang baba at sinabi sa mahinang boses, "Siguro magagamit talaga namin kayo. Sige, tingnan ko muna kung ano ang sasabihin ninyo." Nang makita ito, agad na natuwa si Gu Xinghe at mabilis na sinabi, "Sir, please." Sa ilalim ng tingin ng lahat, umalis silang dalawa sa lugar. Gu Xinghe. Ano ang sasabihin niya sa kanya? Ano pa ba ang masasabi niya? Kasabwat tayo. Kahit anong pag-usapan natin, siguradong wala tayong mapapala. Marahil ay dapat tayong mag-isip ng isang countermeasure. Ang mga martial artists sa panahong ito ay labis na nag-aalala at nalulungkot. Alam na alam ng lahat na ang negosasyon sa pagitan ng malakas at malalakas ay palaging magsasakripisyo ng mahihina. "Senior Shu, ayos ka lang." Mabilis na naglakad si Qin Yu papunta sa gilid ni Shu Weigo. Bahagyang iwinagayway ni Shu Weigo ang kanyang kamay at sinabing, "Okay lang ako." Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabing, "Senior Shu, dapat kang pumunta kaagad sa Divine Alchemist Pavilion at magpahinga ng mabuti." Nanatiling tahimik si Shu Weigo at bahagyang yumuko kay Qin Yu. Sa sandaling ito, biglang napansin ni Qin Yu ang isang palihim na figure. Ang figurang iyon ay walang iba kundi ang bigot sa manibela. Palihim siyang lumabas ng venue at agad na tumakbo palayo. Nang makita ito, nagmamadaling nagpaalam si Qin Yu kay Shu Weigo at nagmamadaling sumunod sa kanya. Matapos maabyutin ang lalaking may bigot sa manibela, tinapik ni Qin Yu ang kanyang balikat at sinabing, "Saan ka pupunta?" Ang lalaking may bigot sa manibela ay nanlaki ang kanyang mga mata at nagsabi, "Saan ako mapupunta ng F***CK? Hindi mo ba narinig ang kanilang sinabi? Gusto ng asong iyon ang buong espiritual na batong minahan. Kailangan kong nakawin ang espiritual na bato bago siya umalis." Lumiwanag ang mga mata ni Qin Yu at nagmamadaling sinabi, "Magandang ideya." Kabanata 932, isang hakbang sa unahan mo. Dapat sabihin na ang lalaking ito na may bigot sa manibela ay talagang matalino. Bago sila pumunta sa minahan ng Spirit Stone, kailangan nilang mabilis na nakawin ang lahat. Bilisan mo at umalis. Magiging mahirap kung matuklasan tayo, ang bigot ng manibela. Pagkatapos magnakaw, kailangan nating maghanap ng mapagtataguan.
Paulit-ulit na tumango si Chinyu at sumunod sa likod ng bigot sa manibela. Dumating silang dalawa sa isang formation. Ang pormasayo na ito ang nagpahintulot sa kanila na makapasok sa Spirit Stone Mine. Sa pamamagitan ng formation na ito at sa formation na itinakda ko sa Spirit Stone Mine, matagumpay tayong makapasok sa Spirit Stone Mine. Hinaplos ng bigot ang kanyang balbas at buong pagmamalaki. Hinimok ni Chinyu, huwag nang mag-aksaya pa ng oras. Bilisan mo. Ang bigot na lalaki ay umungol at tumayo sa harap ng pormasayon, bumubulong ng isang spell. Sa isang maikling sandali, ang mga sinag ng liwanag ay dumaan, at ang pormasayon ay nagbukas ng pasukan nito. Bilisan mo. Udyok ng bigot. Napaungol si Chinyu at hindi nag-aksaya ng oras. Sumunod siya sa likod ng bigot at humakbang sa pormasayon. Sa pagkahilo sa harap ng kanyang mga mata, naramdaman na lamang ni Chinyu ang mabilis na paggalaw ng kanyang katawan. Makalipas ang mahigit 10 minuto, nang muling imulat ni Chinyu ang kanyang mga mata, nahulog na siya sa isang malaking hukay na parang bulkan. Sa malalim na hukay, may mga sinulid ng siksik na chi, espiritual na enerhiya at mga pagsabog ng liwanag na parang apoy. Sa ilalim ng liwanag na ito, ang mga katawan ng dalawang tao ay sumirit, na tila sila ay malapit ng masunog sa abo. Medyo mainit pa. Pulong ng bigot sa manibela. Hindi pinansin ni Chinyu ang init sa kanyang katawan. Naakit kasi ang titig niya sa eksenang nasa harapan niya. Nakita niyang sa harapan nilang dalawa, may nakasisilaw na liwanag. Isa-isang inilagay sa harapan nilang dalawa ang mga spirit stone na parang diamante. Sa sobrang dami ng mga spirit stone, kahit si Chinyu ay hindi na ito kayang hawakan pa. Ako ay mayaman. Si Chinyu ay humawak ng isang spirit stone, labis na nasa sabik. Anuman sa mga espiritual na batong ito ay naglalaman ng napakadalisay na chi, espiritual na enerhiya. Hanggat nakuha niya ang batch ng mga espiritual na bato, hindi na niya kailangang mag-alala muli tungkol dito. Mayroong higit pang mga espiritual na bato kaysa sa inaasahan ko, sabi ng may bigot na lalaki habang hinahaplos ang kanyang balbas. Bilisan mo at ilagay ang mga espiritual na batong ito sa spatial artifact, excited na sabi ni Chinyu. Iminulat ng lalaking may bigot ang kanyang mga mata at sinabing, ano ang iyong ikinababahala? Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Chinyu na may pagdududa. Sinabi ng lalaking bigot, kung mag-set sila ng isang uri ng spell dito, maaari tayong matuklasan kung aalisin natin ang isang malaking halaga ng mga spirit stone. So, I have to step down the formation para mas madali tayong makatakas. Mabilis na tumango si Chinyu at sinabing, iyan ay makatuwiran. Gaano katagal? Nagbilang ang lalaking bigot gamit ang kanyang mga daliri at sinabing, karaniwan, tatagal ito ng hindi bababa sa 5 oras, ngunit ang mga spirit stone dito ay maaaring gamitin bilang mga materyales upang paikliin ang oras. Nagkalkula siya sandali at pagkatapos ay sinabing, 2 oras. Okay? Bilasan natin? Nagmamadaling sabi ni Chinyu. Hindi na nagsalita pa ang lalaking bigot. Kumuha siya ng ilang mga spirit stone at nagsimulang iset up ang formation. Tumingin si Chinyu sa paligid. Ang malaking hukay na ito ay napakalaki. Pagtingin sa itaas, parang bulkan. Mayroong hindi bababa sa daan-daang libong mga espiritong bato sa buong minahan, at alinman sa mga ito ay may mga epekto na higit na lumampas sa epekto ng 5,000 taon ng mga halamang gamot. Hindi ko talaga alam kung paano nabuo ang napakalaking minahan ng Spirit Stone, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Huminga siya ng malalim at naramdaman ang mayamang chi, spiritual energy na ibinubuga. Kasabay nito, inilabas ni Chinyu ang kanyang espiritual na pakiramdam upang takpan ang paligid. Sa ilalim ng espiritual na kahulugan ni Chinyu, nakahanap siya ng hindi bababa sa 8 tao. Ang 8 taong ito ay nasa martial marquee realm. Tiyak na naiwan sila ng iba't ibang lihim na kaharian at ng Jingdu Martial Arts Association para bantayan sila. Gayunpaman, walang pakialam si Chinyu. Hanggat hindi sila martial saints, hindi na kailangang matakot. Sa sandaling ito, nag-uusap sina Tian Zuehong at Gu Xinghe. Tanging sina Tian Zuehong at Gu Xinghe lamang ang nasa opisina.
Si Jaixing at ang iba ay nagbabantay sa labas. Makalipas ang halos 1 oras, lumabas na silang dalawa sa opisina. Masayang nagkukwentuhan ang dalawa at mukhang nasisiyahan. Sana makapagtrabaho tayo ng maayos, nakangiting sabi ni Gu Xinghe. Bahagyang tumango si Tian Xuehong at sinabing, sana nga. Pagkasabi nito, tumalikod si Tian Xuehong at umalis. Pagkaalis niya, naiinip na nagtanong si Jaixing, Young Master Gu, ano ang ipinangako mo sa kanya? Pinaikit ni Gu Xinghe ang kanyang mga mata at sinabing, wala. Nangako lang ako sa kanya na ang Jingdu Martial Arts Association ay hindi makikialam sa anumang gagawin niya. Kung kinakailangan, tutulungan nila siya. At the same time, gusto kong ibigay sa kanya ang kalahati ng Spirit Stone na akin. Sumimangot si Jaixing at sinabing, ang lakas ng taong ito ay walang kapantay. Walang makakagarantiya sa kanyang gagawin. Hanggat hindi niya tayo maaapektuhan, sapat na iyon. Umisi si Gu Xinghe. Gayunpaman, iba ang ugali ni Jaixing. Young Master Gu, pag-isipang mabuti. Kung siya ay talagang may kapangyarihan na higit sa atin ngayon, bakit siya uupo at makikipag-ayos sa atin? Bakit niya ibibigay ang kalahati ng minahan ng espiritual na bato? Nababalisa na sabi ni Jaixing. Kung hahayaan natin siyang lumaki ngayon, tiyak na lalago siya sa isang hindi magagapi na estado sa hinaharap. Sa oras na iyon, ang kasunduan sa pagitan mo at niya ay hindi na umiiral. Sumulyap si Gu Xinghe kay Jaixing at malamig na sinabi, ibig mong sabihin gusto mo siyang salakayin ngayon. Tama, mag-isip ng paraan para maalis sila. Sabi ni Jaixing. Ngumisi si Gu Xinghe, Tito Jaixing, tanga ka ba? Sa ngayon, ang ating Jingdu Martial Arts Association ay inaatake mula sa magkabilang panig. At para maalis itong Sky Blood Rainbow, magtagumpay man tayo o hindi, magdaranas tayo ng matinding pagkatalo. Pagdating ng oras na iyon, tiyak na may mag-aani ng mga benepisyo. Pero, tama na, nakapagdesisyon na ako. Hindi na kailangan pang sabihin. May gustong sabihin pa si Jaixing, ngunit naputol ito ni Gu Xinghe. Sige, pumunta tayo sa minahan ng Spirit Stone, malamig na sabi ni Gu Xinghe. Tuldok. Spirit Stone minahan. Ang lalaking bigot ay hindi nagmamadaling nag-aayos ng forma sayon. Medyo nababalisa si Qin Yu. Tinakpan niya ang paligid at tahimik na nagmamasid. Tapos na. Sa sandaling ito, nakahinga ng maluwag ang lalaking bigot. Nakaayos na ang spatial formation. Pilasan mo at kolektahin ang mga gamit. Tuwang-tuwang sabi ng lalaking bigot. Mabilis na tumango si Qin Yu. Kinuha niya ang Spatial God Tool at binalak na ilagay ang minahan ng Spirit Stone dito. Sino ta? Sa sandaling ito, isang boses ang biglang nagmula sa itaas. Ilang markiwo ang nakatayo sa itaas, nakatingin sa dalawa. Kabanata 933, Pagnanakaw sa akin ng Spirit Stone. F***CK? F***CK? F***C. Nang makita ito ng bigot, hindi niya maiwasang magmura sa kanyang puso. Kung ipaalam nila sa Martial Saint, ito ay magiging mahirap. Hindi maiwasan ni Qin Yu na sumimangot ng malalim. Sa sandaling ito, biglang kinuha ni Qin Yu ang kanyang spatial na banal na sandata at iniabot ito sa lalaking may bigot. Kasabay nito, tumingin si Qin Yu sa lalaking may bigot at sinabing, iiwan ko sa iyo ang spatial na banal na sandata na ito. Punuin mo ito ng Spirit Stones, aakyat ako at papatayin sila. Pagkatapos sabihin ito, ang katawan ni Qin Yu ay bumangon at sumugod patungo sa gilid ng minahan ng Spirit Stone. Pagdating niya sa gilid ng minahan ay agad siyang pinalibutan ng mga martial marquises. Sino ka? Bakit ka nagpakita sa Spirit Stone Mine? Sigaw ng mga martial marquises na ito. Gumisi si Qin Yu, ako ang iyong ama. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, ang gininto ang ilaw ni Qin Yu ay pumutok at siya ay sumuntok. Sa isang iglap, lumipad kung saan-saan ang laman at dugo. Ang walang katulad na mabangis na kamao ni Qin Yu ay agad na nabasag ang kanilang mga katawan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga martial marquis na ito ay namatay lahat sa kamay ni Qin Yu. Hinukay ni Qin Yu ang mga ginintoang core mula sa kanilang panloob na chi at inilagay ito sa kanyang bulsa. Tapos, tumingin siya sa paligid.
Buti na lang at hindi sila nilapitan ng mga martial saints mula sa kanilang mga posisyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nakaramdam ng kakaibang aura si Chinyu. Ang panloob na chi na ito ay nagmula sa isang martial saint. Nako! Kailangan na nating umalis. Mabilis na bumalik si Chinyu sa minahan ng Spirit Stone. Ads by Pop Future. Sa loob ng minahan, baliw pa ring hawak ng mustache man ang mga Spirit Stone. Hindi tayo maaaring patuloy na magpanggap. Isang martial saint ang darating. Sabi ni Chinyu. Gayunpaman, nag-aatubili pa ring umalis ang taong bigot. Puno ng katakawan ang mukha niya. Sa sandaling ito, hindi bababa sa kalahati ng minahan ng espiritual na bato ay naimbak na sa kanilang spatial na banal na sandata. Tama na, hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito. Sabi ni Chinyu na nakakunot ang noo. Nang walang anumang paliwanag, kinaladkad niya ang kanyang bigot sa manibela at sumugod sa spatial formation. Sa sandaling pumasok silang dalawa sa formation, dumating na sina Tian Suehong, Gu Xinghe, at ang iba pa. Sa sandaling makarating sila sa paligid ng minahan ng Spirit Stone, napagtanto nila na may mali. Nasaan siya? Kumunat ang noo ni Gu Xinghe. Inayos niya na ang mga tao ay pumwesto sa paligid ng lugar na ito, ngunit wala ni isang tao dito. Hindi na kailangang hanapin siya. Patay na siya. Lubhang madilim ang ekspresyon ni Tian Suehong. Patay. Nag-iba ang ekspresyon ni Gu Xinghe, at nagmamadali siyang pumunta sa minahan ng Spirit Stone. Nakarating siya sa tuktok ng bundok, at maya-maya, nakita niya ang ilang hiwa-hiwalay na mga bangkay. Ang ekspresyon ni Gu Xinghe ay lalong naging hindi magandang tingnan. Anong nangyayari? Sigaw ni Gu Xinghe sa alarma. Kumunat ang noo ni Jai Xing, na para bang may naisip siya. Dali-dali niyang tinignan ang Spirit Stone sa akin. Nang makitang wala na ang kalahati ng Spirit Stone, agad na nagdilim ang mukha ni Jai Xing. Ads by Pop Future. Hindi maganda, ang mga Spirit Stone ay ninakaw, malamig na sabi ni Jai Xing. Nagmamadaling naglakad si Gu Xinghe sa gilid. Nang makita niya ang mga Spirit Stone na wala na sa kalahati, naramdaman niyang nagdilim ang paningin niya at muntik na siyang mawala ng malay. Paano ito nangyari? Sino ang gumawa nito? Galit na sabi ni Gu Xinghe. Gumisi si Tian Suehong at sinabing, tumigil ka na sa pagpapanggap. Sino ang nakakaalam kung ikaw ang nagpauna ng mga Spirit Stone? Nagmamadaling sinabi ni Gu Xinghe, ang sinumang naglipat ng mga espiritual na bato ay isang F******king bastard. Malamig na sinabi ni Tian Suehong, ganun ba? Kahit na ilipat mo ang mga espiritual na bato, hindi mo ito aaminin. Langit at lupa, sino mang maglipat ng mga espiritual na bato ay mamamatay sa kidlat. Galit na sabi ni Gu Xinghe. Pinaikit ni Jai Xing ang kanyang mga mata at tumalon sa minahan ng espiritual na bato. May space formation dito, sabi ni Jai Xing na may malamig na mukha. Nang marinig ito ng iba ay nagmadaling sumunod sa kanya. Sa pagtingin sa pagbuo ng espasyo, ang kanilang mga ekspresyon ay naging mas hindi magandang tingnan. Uncle Jai Xing, maaari mo bang malaman kung sino ang naglipat ng Spirit Stones? Malamig na tanong ni Gu Xinghe. Tumango si Jai Xing at sinabing, hanggat pumunta sila rito, iiwan nila ang kanilang panloob na chi. Habang nagsasalita siya, ipinikit ni Jai Xing ang kanyang mga mata at naramdaman ang natitirang panloob na chi sa paligid. Gayunpaman, napakabilis, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jai Xing. Ito ay dahil nagulat siya nang makitang walang panloob na chi. Paano ito? Mahigpit na kumunat ang mga kilay ni Jai Xing. Ads by Pop Future. Ano ang mali? Nagmamadaling tanong ni Gu Xinghe. Umiling si Jai Xing at sinabing, ang mga nagnakaw ng mga espiritual na bato ay malamang na mga eksperto. Hindi ko maramdaman ang kanilang panloob na chi. Stop acting, malamig na sabi ni Tian Suehong. Wala akong pakialam kung ang mga espiritual na bato ay inilipat mo o hindi, ngunit ayon sa kasunduan, kukunin ko ang kalahati ng mga espiritual na bato, kaya ang natitirang mga espiritual na bato ay akin. Sinabi ni Gu Xinghe na may malamig na mukha, sa anong batayan? Sa anong batayan?
Kahit na ang mga espiritual na bato ay hindi ninakaw ng iyong mga tao, sila ay binabantayan pa rin ng iyong mga tao. Ngayong ang mga espiritual na bato ay nawala, natural na kailangan mong managot, sabi ni Tianzhong na may malamig na nguso. Kinagat ni Gu Xinghe ang kanyang mga ngipin. Puno ng galit ang kanyang mukha, ngunit mayroon pa rin siyang takot kay Tianzhong. Pagkaraan ng ilang sandali, pinagtibay ni Gu Xinghe ang kanyang sarili at sinabing, hatiin natin ng pantay ang mga espiritual na bato. Imposible. Kalahati ng iyong mga espiritual na bato ay ninakaw na, sabi ni Tianzhong na may singkit na mga mata. Kasabay nito, ang katawan ni Tianzhong ay naglabas ng malamig at masamang aura. Ang aura na ito ay agad na nagdulot ng lamig sa buong katawan ng isang tao. Kung mayroon kang kakayahan, pagkatapos ay pumunta at kunin ang mga spirit stone na ninakaw. Malamig na sabi ni Tianzhong. Natakot si Gu Xinghe. Isa lang siyang half-step martial saint. Kahit na pinuprotektahan siya ni Jai Xing, wala pa rin siyang kumpiyansa. Nang makitang hindi nagsasalita si Gu Xinghe, bahagyang bumaantong hininga si Tianzhong at hindi na nagsalita pa. Agad niyang sinimulan ang pag-imbak ng mga espiritong bato. Sa sandaling ito, nahulog si Qin Yu at ang lalaking bigot mula sa space formation. Damn it! Anong klaseng sirang space formation ito? Muntik na akong malaglag. Hindi mapigilan ni Qin Yu na magmura. Pamulong ang bigot, hindi na masama na makapag-set up ng formation sa loob ng 2 oras. Bakit ang dami mong requirements? Kinapa ni Qin Yu ang kanyang kwitan at tumingin sa paligid. Kumunat ang noo niya at nagtanong, nasaan ito? Sa isang sulyap, hindi niya makita ang dulo ng disyerto. Tinapik ng bigot na lalaki ang kanyang ulo at sinabing, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Napaka-unstable ng space formation na ito. Baka hindi tayo madala doon. Ikaw. Hindi nakaimik si Qin Yu. Well, at least we got the spirit stones. It's not a loss, nakangiting sabi ng may bigot na lalaki. Nakayuko lang si Qin Yu nang walang magawa. Hanggat nakuha niya ang spirit stones, sulit ang lahat. Kabanata 934, ang sikreto ng spatial artifact. Napakalawak ng disyerto na ito kaya naghinala pa si Qin Yu na wala ito sa loob ng bansa. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang takpan ang paligid, ngunit nalaman niyang wala ni isang tao. Natatakot ako na nahulog tayo sa isang walang tao, sabi ni Qin Yu na may mapait na ngiti. Ikinaway ng lalaking may bigot ang kanyang kamay at sinabing, walang kwenta. Tiyak na makakalabas tayo rito. Sa pamamagitan nito, nagsimulang maghukay ng mga espiritong bato ang lalaking bigot. Haha, mayaman ako. Tuwang-tuwa na ikinaway ng lalaking bigot ang kanyang mga kamay at sumayaw. Naglabas siya ng ilang daang espiritong bato, at ang kanyang buong katawan ay nakahiga sa loob. Hindi napigilan ni Qin Yu na bigyan ng thumbs up ang lalaking bigot. Hindi niya akalain na puputulan niya itong spirit stone mine. Sa mga spirit stone na ito, magiging mas mabilis din ang aking cultivation, bulong ni Qin Yu. Pagkatapos, inilabas ni Qin Yu ang kanyang special na banal na sandata at naghanda na alisin ang mga espiritong bato. Gayunpaman, nang ang kanyang espiritual na kahulugan ay pumasok sa special na banal na sandata, siya ay natigilan. Paano ito nangyari? Mahigpit na nakakunot ang mga kilay ni Qin Yu, at ang kanyang mukha ay medyo naguguluhan. What's wrong? Ungol ng bigot. Hindi sumagot si Qin Yu. Tumayo siya at inilabas ang lahat ng nasa special na banal na sandata. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Qin Yu ay walang kahit isang espiritong bato sa loob nito. Nasaan ang mga spirit stone? Nanlaki ang mga mata ni Qin Yu at tumingin sa bigot sa manibela. Sumimangot ang bigot sa manibela at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Pangit ang ekspresyon ni Qin Yu habang siya ay bumulalas, wala akong kahit isang espiritong bato dito. Ah, paano yun posible? Nanlaki ng bigot sa manibela ang kanyang mga mata at sinabing. Ads by Pop Future. Hinanap ni Qin Yu ang buong spatial artifact, ngunit wala pa rin siyang makitang mga spirit stone. Sa sandaling ito, naghinala pa si Qin Yu na ang lalaking may bigot ay hindi naglagay ng anumang mga spirit stone doon. Spirit stones, ilalagay mo ba sila o hindi?
Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Nanlaki ang mga mata ng may bigot at sinabing, niloloko mo ba ako? Siyempre nilagay ko sila. Kung gayon bakit walang ni isang spirit stone dito? Sabi ni Chinyu na may pangit na ekspresyon. Paano ko malalaman? Mukhang hindi nasisiyahan ang lalaking may bigot. Tulala na nakaupo si Chinyu sa lupa, ang kanyang ekspresyon ay sobrang hindi magandang tingnan. Kung ang mga espiritong bato ay naroroon, paanong walang kahit isang espiritong bato? Huwag mo akong pagdudahan. Ginagarantiya ko na ang mga espiritong bato ay nandoon lahat, malamig na sabi ng may bigot. Walang sinabi si Chinyu, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging hindi magandang tingnan. Hindi niya maisip kung paano nawala ang mga spirit stone nang walang dahilan. Hindi ba magiging walang saysay ang paglalakbay na ito? Kung talagang hindi ito magagawa, bibigyan kita ng ilang mga puntos, ang bigot na lalaki ay ungol. Bahagyang bumantong hininga si Chinyu. Inalis niya ang special artifact at inilagay ang kanyang inventaryo. Kalimutan mo na ito. Kinawian ni Chinyu ang kanyang kamay. Bagamat hindi niya moari, handa siyang maniwala sa lalaking bigot. Dahil hindi kailangan ng lalaking bigot na magsinungaling kay Chinyu. Mag-isip muna tayo ng paraan para makaalis muna sa lugar na ito, tumayo si Chinyu at sinabi. Bagamat sinabi niya iyon, mahirap pa ring itago ang pagkabigo sa mukha ni Chinyu. Kalimutan mo na. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati, ungol ng bigot. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing may mapait na ngiti, pag-usapan natin ito mamaya. Ads by Pop Future. Dahil doon, tumalikod si Chinyu at nagplanong lisanin ang desyerto na ito. Nang makita ito, ang lalaking may bigot ay walang ibang pagpipilian kundi itago muna ang mga espiritong bato sa ngayon. Ang desyerto na ito ay napakalaki. Maghapong naglakad silang dalawa pero wala pa rin silang makitang tao. Dam? Anong klaseng dam place ito? Ang bigot na lalaki ay hindi napigilan ang pag-ungol. Walang sinabi si Chinyu. Ang tanging naiisip niya ay ang mga spirit stone. Naglakad silang dalawa mula araw hanggang gabi. Wala silang nakitang tao hanggang sa tuluyang magdilim ang langit. Dam? Ito ay isang magandang lugar upang itago, ang bigot na lalaki ay ungol. Makalipas ang isang araw na paglalakad ay medyo napagod ang dalawa kaya napagpasyahan nilang magpahinga sandali. Kaya naman, nakahanap na silang dalawa ng makahigaan. Nakahiga sa desyerto na ito, iniisip pa rin ng isip ni Chinyu ang tungkol sa mga spirit stone. Nang makita ng may bigot na lalaki ang pangit na ekspresyon ni Chinyu, naisip niya na si Chinyu ay nagdududa sa kanya, kaya't sinabi niya na may kaunting hinaing, hayaan mo akong sabihin sa iyo, talagang inilagay ko ang mga spirit stone para sa iyo, maliban kung may problema sa iyong space artifact. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Chinyu na matigilan. Dali-dali siyang tumayo at tinignan ang bigot. Ano? Ungol ng bigot. Tinapik ni Chinyu ang kanyang ulo at sinabing, sabi mo may problema sa spatial artifact. Ang pangungusap na ito ay walang alinlangan na nagpaalala kay Chinyu. Noon, nag-isip si Luo Jingyo ng hindi mabilang na paraan para maibalik ang spatial artifact na ito. Bilisan mo at bigyan mo ako ng spirit stone. Nag-aalalang sabi ni Chinyu. Bagamat hindi alam ng bigot sa manibela kung ano ang gustong gawin ni Chinyu, naglabas pa rin siya ng isang spirit stone at ibinigay ito kay Chinyu. Nang walang sinasabi, inilagay ni Chinyu ang spirit stone sa spatial god tool. Ano? Nagtatakang tanong ng may bigot. Ads by Pop Future. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, susubukan ko kung ito ang problema sa spatial god tool na ito. Pagkatapos, hindi na nagsalita pa si Chinyu. Tahimik siyang naghintay. Pagkaraan ng ilang minuto, nagpadala si Chinyu ng isang strand ng espiritual na kahulugan sa spatial god tool. Hindi nagtagal, nanlaki ang mga mata ni Chinyu. What's wrong? Nagmamadaling tanong ng may bigot. Nilunok ni Chinyu ang kanyang laway at sinabi, ang espiritual na batong iyon, ay nawala na muli. Tingnan, sinabi ko sa iyo. Wala itong kinalaman sa akin. Ang bigot na lalaki ay nagmamadaling bumulong. Napakamot ng ulo si Chinyu at sinabing, maaari bang, ang spatial artifact na ito ay maaaring lumunok ng mga espiritual na bato?
Imposible. Ikinaway ng lalaking may bigot ang kanyang kamay. Ayon sa aking maraming taon ng karanasan, imposible para sa isang spatial artifact na makagawa ng espiritual na kahulugan, maliban kung mayroong isang bagay na nakatago sa iyong spatial na artifact. Tinulyapan ni Chinyu ang may bigot na lalaki at sinabing, ibig mong sabihin, tanging mga bagay na may espiritual na kahulugan ang makakalulo ng mga espiritong bato. Karaniwan, ganyan ang kaso. Tumango ang may bigot. Ngunit mahirap sabihin. Paano kung tumagas ang iyong sirang space artifact? Leaks out. Sumimangot si Chinyu at nagmamadaling tumingin sa lupa. Ang bigot sa manibela ay medyo walang imak, kahit na tumagas ito, hindi ito maaaring tumagas sa lupa. Baka mahulog ito sa kawalan at mawala ng walang bakas. Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Hinawakan niya ang kanyang baba, umupo sa lupa at nag-isip sandali, pagkatapos ay umiling at sinabing, imposible. Kung ang space artifact na ito ay tumagas, kung gayon hindi ito gugustuhin ni Luo Jinggayo na ibalik ito. Matapos alisin ang posibilidad na ito, mayroon lamang isang posibilidad. May nakatago talaga sa artifact na ito sa espasyo. At ito ay isang bagay na may espiritual na kahulugan. Sa pag-iisip ng mabuti, mula nang makuha niya ang space artifact na ito, hindi pa ito sinuri ng mabuti ni Chinyu. Kaya naman, binalak ni Chinyu na samantalahin ang pagkakataong ito para suriin itong mabuti. Gusto niyang makita kung ano ang nakatago sa spatial artifact na ito na labis na pinahahalagahan ni Luo Jinggayo. Kaya naman, bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Isang hibla ng espiritual na pakiramdam ang lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang gintong liwanag ang kumislap at dumapo sa spatial ring. Kabanata 935, isang bangin. Sa sandaling pumasok ang kanyang divine sense sa spatial artifact, naramdaman ni Chinyu na parang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang shell. Umupo siya sa lupa nang hindi gumagalaw. Kung may umatake sa Chinyu now, magiging lubhang mapanganib. Sa loob ng spatial artifact, ang divine sense ni Chinyu ay nagbago sa anyo ng tao. Pinagmasdan niya ang paligid. Maliban sa ilan sa mga imbakan na item sa spatial artifact, tila walang laman ito. Ito ba ang interior ng spatial artifact? Kumunat ang noo ni Chinyu. Napakadilim ng kanyang paligid, at hindi malinaw ang kanyang paningin. Dahan-dahan lang na naglakad si Chinyu. Ito ang kanyang unang pagkakataon na tumuntong sa isang spatial artifact. Sa pagtingin sa espesyal na istruktura ng spatial artifact na ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkagulat. Napakalaki ng espasyo ng spatial artifact na ito. Sa isip ni Chinyu habang naglalakad. Matapos maglakad ng 12 minuto, hindi pa rin nakakarating si Chinyu sa hangganan. Nangangahulugan ito na ang kapasidad ng spatial artifact na ito ay ganap na lampas sa imahinasyon. Para sa kalahating gabi, hindi pa rin napansin ni Chinyu ang abnormalidad ng spatial artifact na ito. Walang magawa, maaari lamang iwan ni Chinyu ang spatial artifact na ito pansamantala. Ang hibla ng espiritual na kahulugan ay bumalik sa kanyang katawan, at ang mukha ni Chinyu ay agad na naging lubhang mapatla. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, napakahirap na gawain para sa isang malaking halaga ng banal na pakiramdam na umalis sa kanyang katawan. Paano ito? Nang makitang idinilat ni Chinyu ang kanyang mga mata, nagmamadaling nagtanong ang may bigot. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi, ang spatial artifact na ito ay mas malaki kaysa sa inaakala ko. Natatakot ako na kailangan kong magpahinga sandali. Mamulong ang bigot na lalaki, anak. Ang swerte mo talaga. Kung talagang may divine sense na nakatago sa spatial artifact na ito, yayaman ka. Mayaman. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Ads by Pop Future. Kahit na may nakatagong banal na kahulugan, ano ang pakinabang nito para sa akin? Ikinaway ng lalaking bigot ang kanyang kamay at sinabing, maaari mong tuklasin ito ng mag-isa. Huwag mong itanong sa akin ang lahat. Habang sinasabi niya ito, biglang naging itim ang paningin ni Chinyu. Dumating na naman ang matinding sakit sa kanyang dantian. Ang buong katawan ni Chinyu ay agad na nanghina sa lupa. Bahagyang lumuwag ang kanyang ekspresyon nang maglabas siya ng isang subo ng dugo mula sa kanyang bibig.
May isang pool ng itim na dugo sa lupa, na mukhang nakakagulat. Ang dami ng dugong inilabas niya sa pagkakataong ito ay tila mas marami kaysa dati. Mukhang lumaki ang lamat sa kanyang dantian, sabi ni Chinyu na nakakunot ang noo. Sa bilis na ito, hindi magtatagal bago madudurog ang gininto core. Sa oras na iyon, tiyak na mamamatay siya. Sinabi ng Pavilion Master na maaaring may makalangit na binila sa pangalawang lihim na kaharian, mahinang ungol ni Chinyu. Gayunpaman, kung ang isang tao ay nais na humakbang sa pangalawang lihim na kaharian, ang isa ay kailangang tumapak man lang sa Martial Saint Realm. Gayunpaman, kung ang pinsala sa dantian ay hindi naayos, paano ang isang hakbang sa Martial Saint Realm? Kaagad nitong ikinabahala si Chinyu. Kalimutan mo na ito, gawin natin ito ng paisa-isa. Mamantong hininga si Chinyu. Nakahiga siya sa piraso ng disyerto, bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata, at nabawi ang kanyang espiritual na pakiramdam. Sa kabilang side, sa Jingdo Martial Arts Association, ang ekspresyon ni Gu Xinghe ay sobrang pangit. Sa pagkakataong ito, hindi lamang nawala ang kanyang mga espiritong bato, ngunit nawalan din siya ng mukha. Hindi man lang siya inilagay ng bloody rainbow na iyon sa kanyang mga mata, paano niya ito matiis? Ads by Pop Future. Damn it. Habang iniisip ito ni Gu Xinghe, lalo siyang nagagalit. Mula noong kinuha niya ang Jingdo Martial Arts Association, siya ay nasa walang katapusang problema. Hindi lang nawala sa kanya si Yan Rozo, hindi rin niya mahuli si Chinyu. Maya-maya lang ay may biglang pumasok mula sa labas. Yang Master Gu, may tao sa labas na tinatawag ang kanyang sarili na Luoyang para makita ka. Luoyang. Bahagyang kumunat ang noo ni Gu Xinghe. Bakit niya ako hinahanap? May importante daw siyang sasabihin sa'yo. Nag-isip sandali si Gu Xinghe, iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, papasukin siya. Oo. Pagkalipas ng ilang minuto, mabilis na pumasok si Luoyang. Direkta siyang naglakad patungo sa tapat ng Gu Xinghe, kinulong ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, Yang Master Gu, matagal nang hindi nagkikita. Ano ang problema? Tila medyo naiinip si Gu Xinghe. Bahagyang ngumiti si Luoyang at sinabing, kung walang mahalaga, paano ako mangangahas na abalahin ka? Kung may sasabihin ka, sabihin mo kaagad. Pagmamaktol ni Gu Xinghe. Si Luoyang ay hindi nang ahas na maging pabaya. Natahimik siya sandali bago niya sinabi, Young Master Gu, pumunta ako dito para sabihin sa iyo ang lokasyon ng Chinyu. Natigilan sandali si Gu Xinghe bago siya biglang tumayo at pinandilatan si Luoyang. Chinyu, totoo ba ang sinabi mo? Talagang totoo. Mahinang sabi ni Luoyang. Hindi nagtagal, dumating siya upang hanapin ang aking ama at kumuha ng isang espiritual na artifact mula sa kanyang mga kamay. Ang espiritual na artifact na iyon ay tinatawag na Thousand Faces, at ito ay isang sombrero. Pagkatapos magsuot ng sombrero na ito, maaari nitong itago ang panloob na chi. Biglang nagsikip ang mga mag-aaral ni Gu Xinghe. Sombrero. Hindi ba't iyon ang batang nakipag-away kay Qiaozun hindi pa lang noon malapit sa Spirit Stone Mine? Hindi katakataka na mayroon siyang ganoong lakas at tapang. Siya talaga. Agad na nanlamig ang mukha ni Gu Xinghe. Tumayo siya at tumingin kay Luoyang, malamig na sinabi, totoo ba ang sinabi mo? Talagang totoo. Tinapik ni Luoyang ang kanyang dibdib. Good. Hindi napigilan ni Gu Xinghe na ngumiti ng malamig. Sa ngayon, wala siyang mahanap na paraan para makapag-ambag sa JINGDU Martial Arts Association. Hanggat nahuli niya itong si Chinyu, makakapag-ambag siya sa mga nakatataas. Young Master Gu, sinabi ko sa iyo ang napakahalagang balita. Maaari ba itong ituring na kontribusyon? Nakangiting sabi ni Luoyang. Sumulyap si Gu Xinghe sa kanya at nginisyan, syempre. Pagkatapos kong mahuli si Chinyu, maibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo. Natuwa si Luoyang at agad na tumayo, Young Master Gu, ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito. Mayroon akong paraan para linlanggan si Chinyu na magpakita ng sarili. Seryoso ka ba? Lalong nasasabik si Gu Xinghe. Tinapik ni Luoyang ang kanyang dibdib at sinabing, syempre. Bigyan mo ako ng ilang araw, pangako hahanapin ko si Chinyu. Mabuti, mabuti.
Tumawa si Guo Xinghe. Kung mahahanap mo si Qin Yu para sa akin, maaari akong sumang-ayon sa anumang gusto mo. Hinawakan ni Luo Yang ang kanyang ilong, tumayo at sinabi, Young Master Go, hintayin mo lang ang aking magandang balita. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Luo Yang at naglakad palabas. Tuldok. Sa mga susunod na araw. Hindi umalis si Qin Yu sa disyerto na ito. Pinilit niyang ilabas ang kanyang banal na sentido at sinisiyasat ang artifact sa kalawakan upang maghanap ng anumang mga abnormalidad. Sa bawat pagkakataon, kalahating araw lang ang kayang tiisin ni Qin Yu. 8 beses siyang pumasok at umalis ng ganito. Sa wakas, nakakita si Qin Yu ng abnormalidad sa artifact sa kalawakan. Nakita niya na sa kaibuturan ng space artifact, talagang may bangin. Mabilis na naglakad si Qin Yu sa gilid ng abyss at tumingin sa ibaba. Kabanata 936, Demon Beast City. Sa ilalim ng kalaliman, may mga bakas ng liwanag. Ang liwanag na ito ay kasing laki lamang ng isang butil ng bigas, ngunit ito ay lubhang nakasisilaw at nagniningning. Hindi lamang iyon, kahit na ang butil ng liwanag na ito ay napakaliit, ang kapangyarihang nakapaloob sa loob nito ay lampas sa imahinasyon. Naramdaman pa ni Qin Yu na ang kapangyarihang nasa loob ng bakas ng liwanag na ito ay higit na nalampasan ang Martial Saint stage. What on earth is this thing? Hindi napigilan ni Qin Yu na manlaki ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang ray ng liwanag na iyon at sinubukang sumigaw, Oy, may tao ba dyan? Gayunpaman, maliban sa echo ni Qin Yu, wala nang iba pa sa kailaliman. Hindi tama iyon. Napakamot ng ulo si Qin Yu. Ayon sa mga salita ng bigot sa manibela, ito ay dapat na isang espiritual na kahulugan. Sa madaling salita, ang thread ng liwanag na ito ay tiyak na may sariling mga iniisip. Patuloy na sumigaw si Qin Yu, mayroon bang tao? Kung may nandoon, sabihin mo. Hindi pa rin gumagalaw ang sinulid ng liwanag na iyon. Hinawakan ni Qin Yu ang kanyang baba at bamulong, baka nakikipag-ak ka sa akin. Iniunat ni Qin Yu ang kanyang palad. Noong una ay gusto niyang tumalon sa kailaliman upang tingnang mabuti, ngunit natatakot siya na ang kanyang espiritual na pakiramdam ay lumunin ng hibla ng liwanag na ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, si Qin Yu ay hindi nang ahas na bumaba sa huli. Ang kanyang banal na pakiramdam ay bumalik sa kanyang katawan mula sa spatial artifact at pagkatapos ay tumingin sa manibela na bigot. Sinabi ni Qin Yu sa bigot ng manibela ang lahat ng nakita niya sa spatial artifact. Ibig mong sabihin, ang hibla ng liwanag na iyon ay naglalaman ng napakalakas na kapangyarihan. Tanong ng bigot sa manibela. Tumango si Qin Yu at sinabing, oo, kahit na nakaharap siya sa Star Scissor, hindi niya naramdaman ang ganitong uri ng pressure. Kung gayon, ito ay dapat na espiritual na kahulugan, ang bigot na lalaki ay bumulong. Tumango si Qin Yu at sinabing, palagay ko rin, pero ayaw niya akong kausapin. Ayaw kanyang kausapin, inilibot ng lalaking may bigot ang kanyang mga mata at sinabi. Kung kasing lakas talaga ng sinasabi mo, sa mata niya, langgam ka lang. Sino ang gustong makipag-usap sa langgam? Bahagyang tumango si Qin Yu, na para bang naramdaman niyang may kahulugan ang bigot. Ang bagay na ito ay nakuha kay Luo Jingyo. Kailangan kong bumalik at tanungin siya kapag may oras ako, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Bagamat iyon ang nangyari, hindi sumuko si Qin Yu. Nagpasya siyang humanap ng oras para subukan ang kislap ng liwanag na ito. Pagkatapos, muling naglakbay si Qin Yu at ang bigot. Matagal na akong nagsasanay. Sa tingin ko ay oras na para pumasok ako sa closed door cultivation. Sa isip ni Qin Yu. Ngayong nakuha na niya ang Freedom Divine Stone at ang Qi, espiritual na enerhiya mula sa ikalawang misteryong kaharian, malamang na magkakaroon siya ng pagkakataon na maging isang martial saint. Pagkatapos magpasya ni Qin Yu na lumabas sa disyerto na ito, sinubukan niyang pumasok sa closed door cultivation para makalusot. 2 buong araw pa silang naglakad. Sa wakas, lumitaw ang isang lungsod sa kanilang dalawa. Ang mga pader ay itinayo sa paligid ng lungsod na nagmumukhang napakataas. At sa paghusga sa estilo ng mga gusali, tila hindi ito kabilang sa bansang sunog. Ngunit sa wakas ay may isang tao dito.
Ang bigot sa manibela ay bamulong. Inilabas ni Chinyu ang kanyang divine sense, sinusubukang takpan ang buong lungsod. Ngunit nang ang banal na pakiramdam ni Chinyu ay humipo sa lungsod, ito ay mabilis na naputol. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Ang lungsod na ito ay talagang naglatag ng isang pormasayon na may kakayahang ihiwalay ang banal na kahulugan. Mukhang hindi simple ang lungsod na ito, naisip ng lalaking may bigot. Bahagyang tumango si Chinyu. Tama. Para makapaglagay ng lungsod sa ganoong kapaligiran, tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao. Pumasok na ba tayo? Tanong ng may bigot. Dahil nandito na tayo, kahit na din ng dragon o yungib ng tigre, kailangan pa rin nating pumasok at tingnan, sabi ni Chinyu. Kaya, naglakad silang dalawa sa paligid ng pangunahing lungsod. Walang nagbabantay sa pasukan. Si Chinyu at ang lalaking bigot ay madaling pumasok. Pagkatapos pumasok, agad na naramdaman ni Chinyu ang bakas ng abnormalidad. Bagamat hindi niya alam kung saan nanggaling ang abnormal na panloob na chi, kahit papaano ay nakaramdam siya ng pagiging pamilyar. Demonic beast, pulong ng lalaking may bigot. Matapos marinig ang mga salita ng lalaking may bigot, tinapik ni Chinyu ang kanyang ulo at sinabing, "Oo, naramdaman ko na ang kakaibang aura na ito sa maliit na itim noon." Ang lalaking may bigot ay hindi kasing optimistiko ni Chinyu. Sinabi niya na may malungkot na mukha, ang panloob na chi na ito ay malamang na matatagpuan lamang sa mga demonyong hayop na nasa langit. At pagkatapos, hindi ito sineseryoso ni Chinyu. Ang lalaking may bigot ay nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, "Umalis ka, mabilis na umalis sa lugar na ito." Pagkasabi nito ay tumalikod na ang may bigot at umalis. Sumunod si Chinyu sa likuran niya at nagtanong habang naglalakad, "Bakit ka kinakabahan?" Malamig na sinabi ng lalaking may bigot, ang mga demonyong hayop ay laban sa mga tao, ngunit ang demonyong hayop na ito sa ranggo ng langit ay nagtayo ng isang lungsod sa isang lugar na hindi nakatira. Ito ay sapat na upang patunayan na siya ay hindi pala kaibigan sa mga tao. Bukod dito, kapag nabuo na ang heaven-ranked demonic beast, ang lakas nito ay tiyak na lalampas sa ating imahinasyon. Hindi ito isang bagay na maaari nating labanan. Habang nag-uusap sila, naglakad silang dalawa palabas ng lungsod. Sa kasamaang palad, kahit nagmamadali silang dalawa, wala pa rin silang oras. Sa pasukan, dalawang figure ang lumitaw. Ang lakas ng dalawang taong ito ay nasa half-step martial saint stage. Dahan daw ang isinara ang gate ng lungsod. Ang dalawang taong ito ay naglabas ng matinding puot. "Sino ang nagpapasok sa iyo?" Malamig na sabi ng dalawang tao. Bahagyang kumunat ang noo ng may bigot at kinuyam ang mga kamay, "Senyor, wala kaming sinasadyang masama. Nakapasok lang kami ng hindi sinasadya. Patawarin mo kami. Napasok ng hindi sinasadya. Ito ay isang desyerto na lugar. Paano tayo makakapasok ng hindi sinasadya?" Malamig na sabi ng isa sa kanila. Ang isa pang tao ay humakbang pasulong at malamig na sinabi, "Sa tingin ko ay mayroon kang masamang intensyon. Sumama ka sa amin upang makita ang Panginoon ng lungsod." Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing, "Kaibigan, hindi namin sinasadya. Mangyaring hayaan mo kaming umalis." Cut the crap. Itinaas ng isa sa kanila ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat ni Chinyu. Nang makitang hindi ito makatuwiran, napasigaw lang si Chinyu at hinawakan ang kanyang palso. "Kaibigan, dapat bang ganito?" Malamig na sabi ni Chinyu. Half-step martial saint. Gaya ng inaasahan, hindi siya mabuting tao. Malakas na sigaw ng kabilang partido. "Gawin mo, patayin mo siya." Habang nagsisigawan ang dalawang tao, mahigit 10 figure ang agad na lumitaw sa kanilang paligid. Ang nakakagulat ay ang mga taong ito ay nasa half-step martial saint realm. Nagkatinginan si Chinyu at ang bigot na lalaki at sinabi sa mahinang boses, "Ano ang dapat nating gawin? Dahil ang mga bagay ay dumating sa ganito, ano pa ang maaari nating gawin? Mag-isip ng isang paraan upang masira." Malamig na sabi ng lalaking bigot. Habang nagsasalita siya, mabilis na tumataas ang panloob na chi ng lalaking bigot. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Chinyu ang lalaking bigot na napakaseryoso.
Ito ay sapat na upang ipakita ang antas ng panganib sa lugar na ito. Napakalakas ng panloob na chi. Matapos maramdaman ang panloob na chi ng lalaking bigot, hindi maiwasan ni Chinyu na mabigla. Ang panloob na chi na ito ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa kanya. Talagang itinatago ng lalaking may bigot ang kanyang lakas. Boom! Sa sandaling ito, inabot ng isa sa kanila ang ulo ni Chinyu. Hindi na nagatubili pa si Chinyu. Galit na galit siyang umungol at sumibol ang gintong liwanag sa buong katawan niya. Ang panloob na chi ng isang half-step martial saint ay agad na pumutok. Kabanata 937, Santo ng Demonyo. Si Chinyu at ang bigot ng manibela ay maingat na iniskan ang kanilang paligid na may bakas ng gulat sa kanilang mga mukha. Bagamat ang mga taong ito ay nasa kalahating hakbang na martial saint realm, mayroon silang katawan ng demon beast. Ang kanilang lakas ay higit pa kaysa sa mga tao. Patayin siya. Sa sandaling ito, may nagutos. Swish swish swish. Sa isang iglap, ilang sinag ng liwanag ang bumaril. Dumiretso sila kay Chinyu at sa bigot sa manibela. Ang malaking labanan ay sumiklab sa isang iglap. Hinawakan ni Chinyu ang gintong liwanag sa kanyang kamay at nakipaglaban ng buong lakas. Ang bawat suntok niya ay naglalaman ng puwersa na 10,000 tonelada. Nakaharap silang dalawa ng higit sa 10 demonyong hayop sa kalahating hakbang na martial saint realm. Para sa isang sandali, mahirap matukoy ang mananalo. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at nagpakawalan ng galit na dagandong. Hinawakan niya ang ganap na panimulang banal na kamao sa kanyang kamay. Ang gininto ang liwanag ay sumambulat at mabangis na nabasag patungo sa isang demonyong halimaw. Ang banggaan ng dalawang kamao ay parang buwan na tumatama sa lupa. Sumabog ito sa sobrang nakakatakot na tunog. Ang ikinagulat ni Chinyu ay ang demonyong halimaw ay pinilit lamang bumalik, ngunit hindi ito nasaktan. Tulad ng inaasahan sa katawan ng isang demonyong hayop bulong ni Chinyu. Kahit sino sa kanila dito ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa maliit na itim. Walang kamalay-malay na sinulyapan ni Chinyu ang bigot. Nagulat siya nang makitang hindi dehado ang bigot kapag nakaharap ang ilang demonyong hayop. Panay pa ang pagpigil nito sa isa sa kanila. Itong batang ito, mahinang ungol ni Chinyu. Habang si Chinyu ay natulala, isa pang demon beast ang sumulong. Nanginginig ang kanyang katawan, at tumubo talaga sa kanyang katawan ang isang balahibo na tila punyal. Ang balahibo na ito ay walang kapantay na matalas, bumaril patungo sa Chinyu mula sa lahat ng direksyon. Si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Sa sobrang galit na dagandong, pinakawalan niya ang kanyang golden fist sa sukdulan, at isang malakas na panloob na chi ang lumabas sa kanyang katawan. Ang walang katapusang mga balahibo ay dumapo sa katawan ni Chinyu, sunod-sunod na natanggal ang mga puting spot sa katawan ni Chinyu. Sa pagkakataong ito, ang demonic beasts naman ang mabigla. Pinalaki nila si Chinyu, na parabang nabigla sila sa katawan ni Chinyu. Boom! Ang bilang ng mga demonyong halimaw ay patuloy na dumami. Si Chinyu at ang bigot ay nasangkot sa isang madugong labanan, at ang mga bakas ng mga pinsala ay lumitaw sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang mga demonyong hayop ay mas miserable. Marami sa kanilang mga katawan ang nawasak, at ang kanilang mga katawan ay unti-unting bumabawi sa malayo. Sa isang kisap mata, tumagal na ng 3 oras ang labanan ng magkabilang panig. Sa loob ng 3 oras na ito, ang pagkatalo ng mga demonyong halimaw ay lalong nagiging seryoso. Tila hindi nila inaasahan na ang dalawang taong nasa harapan nila ay talagang napakalakas. Hindi, kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay tayo sa pagod, sabi ng bigot na lalaki sa mahinang boses. Medyo humihingal din si Chinyu. Gaya nga ng sinabi ng lalaking may bigot, napakalaki ng kanilang bilang. Kung patuloy silang lumaban ng ganito, malamang na mamatay sila. Let's go all out. Sa sandaling ito, nagngangalit si Chinyu at naghanda na gamitin ang kanyang trump card. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang maraming mga demonyong hayop ay biglang tumingin sa isang tiyak na direksyon ng sabay-sabay. Nakita nila ang isang binata na dahan-daang naglalakad mula sa malayo. Siya ay may payat na figure, isang ulo ng puting buhok, at nakasuot ng mahabang puting damit.
Napakahaba at singkit ng kanyang mga mata. Higit sa lahat, ang mapang-api na pakiramdam mula sa kanyang katawan ay nagpahirap sa mga tao na huminga. Pagbati, Lord Immortal Crane. Nang makita ang binatang ito, sabay-sabay na sumigaw ang lahat. Immortal Crane. Nang marinig ang address na ito, hindi napigilan ng may bigot na sumimangot. Bakit? Napakalaki ba ng background niya? Tanong ni Chinyu. Ang lalaking may bigot ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses, natatakot ako na ito ay mas mahirap kaysa sa naisip natin. Tinitigan niya ang lalaking tinawag na Immortal Crane sa hindi kalayuan at sinabi sa mahinang boses, ang Immortal na Crane ay isang tunay na heaven-ranked demonic beast, at ang taong ito ay malinaw na nakapasok sa Martial Saint Realm. Isang heaven-ranked demonic beast na pumasok sa Martial Saint Realm. Sobrang nakakatakot. Habang nagsasalita siya, lumakad na ang Crane. Tumingin siya kay Chinyu at sa bigot sa manibela mula sa itaas. Walang bakas ng emosyon ang makikita sa malamig niyang mukha. Ang bigot sa manibela ay nakakuyom ang kanyang mga ngipin at yumuko habang sinasabi, pagbati, Lord Crane. Nawala lang kami dito at wala kaming balak na saktan ka. Patawarin mo kami, Lord Crane. Aalis kami kaagad. Gayunpaman, hindi umimik ang Crane. Dahan-dahan itong itinaas ang kamay at mahinang humampa sa may bigot. Ang napakabilis na bilis na iyon ay nag-iwan pa ng mga after images sa ere. Sa sandaling nanginginig ang kanyang kamay, isang sobrang nakakatakot na panloob na chi ang natipon sa kanyang palad. Isang malutong na tunog ang maririnig. Ang napakalambot na palad na ito ay tumama sa noo ng bigot. Bahagyang umindayog ang katawan ng bigot, at pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa at nawala ng malay. Lalaking bigot. Nang makita ito, agad na hindi napigilan ni Chinyu ang kanyang galit. Ano ang ginawa mo sa lalaking may bigot? Galit na pinandilatan ni Chinyu ang Immortal na Crane, at walang kahit katiting na bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ang Immortal Crane ay hindi tumugon, at ginamit lamang muli ang parehong trick. Ang malambot na palad na iyon ay marahang gumalaw patungo sa noo ni Chinyu. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang kumislap ang katawan ni Chinyu at umatras ng 12 metro ang layo. Bahagyang sumimangot ang Immortal na Crane, at bakas ng pagkagulat ang sumili sa mga mata nito. Sinabi na ng bigot na hindi namin sinasadyang masaktan ka. Hindi sinasadyang nakapasok kami sa teritoryo mo. Bakit kailangan mo kaming pilitin ng napakapait? Malamig na sabi ni Chinyu. How dare you? How dare you talk to Lord Immortal Crane like that? Malakas na sigaw ng isang katabi nila. Tinulyapan sila ni Chinyu at malamig na sinabi, siya ang iyong Panginoon, hindi akin. Gusto mo akong patayin, tama. Hindi ako uupo at maghihintay sa kamatayan. Paano kung ikaw ay isang martial saint? Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang panloob na chi ni Chinyu ay sumabog sa sukdulan. Ang maningning na gininto ang liwanag na iyon ay parang araw, na ginagawang hindi maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Pumunta ka sa impyerno. Si Chinyu ang unang gumawa ng hakbang. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang trump card para masira ang 10,000 mga diskarte sa isang suntok. Ang lahat ng gintong liwanag ay natipon sa kanyang kanang kamao at sumabog sa isang iglap. Kalmado ang ekspresyon ng Immortal Crane. Itinaas niya ang kanyang palad at bahagyang sinalubong ang pag-atake. Boom! Isang nakakabasag lupa na tunog ang yumanig sa buong lungsod. Ang alikabok ay hinalo at ang mga nabasag na bato ay pinalipad. Ang lakas ng suntok na ito ay nabigla sa lahat. Bumangga ang kamao ni Chinyu sa palad ng Immortal Crane. Matapos mahulog ang alikabok, ang mga bakas ng dugo ay talagang dumaloy palabas sa crystal clear palm ng Immortal Crane. Puno ng pagtataka ang kanyang mga mata, na para bang hindi siya makapaniwala na kayang saktan siya ng binatang kaharap niya. Talagang nasugatan si Lord Immortal Crane. Paano ito posible? Si Lord Immortal Crane ay isang martial saint, paano siya nasugatan ng isang half-step martial saint? Humihingal si Chinyu sa hindi kalayuan, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Ito ang pinakamalakas niyang suntok, ngunit nasugatan lamang ang laman ni Xian.
Higit sa lahat, ang suntok na ito ay halos naubos ang lahat ng kanyang pisikal na lakas. Tisyon, na nasa hindi kalayuan, ay pinagpag ang dugo mula sa kanyang palad. Pagkatapos, hakbang-hakbang siyang naglakad patungo kay Chinyu. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Sa kritikal na sandali na ito, magagamit lang niya ang lahat ng kanyang trump card. Sa isang iglap, isang marka ang sumilay sa pagitan ng mga kilay ni Chinyu. Ang markang ito ay ang kapangyarihan ng Divine Dragon. At sa sandaling lumitaw ang kapangyarihan ng Divine Dragon, lahat ng mga demonyong halimaw na naroroon ay may mga nakakatakot na ekspresyon, na parang kaharap nila ang isang malaking kaaway. Kabanata 938, Hiling ni Immortal Crane. Sa sandaling ito, mabilis na kumalat ang aura ng panloob na chi ng banal na dragon. Nang makita ng lahat ang Divine Dragon Mark sa pagitan ng mga kilay ni Chinyu, lahat sila ay umatras. Maging ang mga kilay ni Immortal Crane ay bahagyang kumunot. Sa sandaling ito, tila may naintindihan si Chinyu. Hindi niya maiwasang maalala ang eksena nang makita ng maliit na itim ang kapangyarihan ng Divine Dragon. Ang mga demonyong hayop na ito ay tila takot na takot sa kapangyarihan ng Divine Dragon. Haha! Hindi napigilan ni Chinyu na tumawa ng malamig, at pagkatapos ay iniwas niya ang kanyang tingin sa mga tao. Ngunit ang immortal na Crane sa hindi kalayuan ay sumimangot lamang, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad patungo sa Chinyu. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Ang immortal na Crane na ito ay talagang nagtagumpay sa pagsugpo sa bloodline sa napakaikling panahon. Napakabilis, dumating ang immortal na Crane sa harap ni Chinyu. Ang kanyang buong katawan ay umaakyat sa enerhiya, at ang kanyang eleganteng posture ay naglalaman ng pinakamalakas na kapangyarihan. Si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Kaya lang niyang itaas ang kanyang natitirang internal chi sa limitasyon at salubungin ang walang kamatayang Crane. Sa kasamaang palad, kahit na sa kanyang kasagsagan, hindi maaaring banta ni Chinyu ang immortal na Crane, lalo na ngayon. Ang Immortal Crane ay umiling lamang at itinulak pabalik si Chinyu. Bago pa makatayo si Chinyu, ang malaking kamay ng Immortal na Crane ay nakahampas na. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang bumuho sa katawan ni Chinyu. Naramdaman lang ni Chinyu ang kadiliman sa kanyang harapan bago siya nawala ng malay. Nang magising si Chinyu, nakakulong na siya sa isang kulungan. Sa tabi niya ay may bigot sa manibela. F***6. Hindi mapigilan ni Chinyu na magmura sa kanyang puso. Siya ay pumasok sa lungsod ng isang demon beast. Hindi pa rin gising ang bigot sa manibela. Hindi napigilan ni Chinyu na maglakad pasulong upang tingnan ang kanyang mga sugat. Ngunit nang lumakad si Chinyu palapit, narinig niya ang mahinang hilik ng bigot sa manibela. Tulog talaga siya. Medyo mahimbing ang tulog niya. Bakit napakalaki ng puso mo? Hindi napigilan ni Chinyu na sipain ang kanyang puwitan. Ang bigot sa manibela ay tumalikod at nakatulog muli sa pagkataranta. Walang pagpipilian si Chinyu kundi hilahin ang kanyang mga tainga at hilahin siya pataas. Ang bigot sa manibela, na hinayla gising, ay tulala sa paligid. Ano ang sitwasyon? Pinunasan ng bigot ng manibela ang kanyang inaantok na mga mata. Sinabi ni Chinyu na may madilim na mukha, nahuli tayo ng isang demonyong halimaw. Pagkarinig nito, agad na naalala ang bigot ng manibela. Nagsikip ang kanyang mga estudyante, at sinabi niya sa mahinang boses, Nako, talagang malas, ito. Mayroon bang paraan para makatakas? Tanong ni Chinyu. Kukunin na sana ng lalaking may bigot ang mga espiritong bato nang umiling siya at sinabing, hindi, ang buong lungsod na ito ay may porma sayon. Kahit na ang espiritual na kahulugan ay hindi maaaring tumagos dito, lalo pa ang isang porma sayon. Hindi mapigilan ni Chinyu na bahagyang sumimangot. Nag-isip siya ng matagal, ngunit wala pa rin siyang mahanap na magandang solusyon. Sa sandaling ito, dalawang tao ang lumakad mula sa labas. Tinapik nila ang pinto ng kulungan at sinabing, gusto kang makita ni Lord Xian. Tapos na. Papatayin na niya tayo, sabi ng lalaking may bigot sa manibela na puno ng kalungkutan at galit ang mukha. Hindi ko inaasahan na ang kagalang-galang na sarili na ito, na namuhay ng kahalayan, ay mahuhulog sa ganoong kalagayan. Hindi ako nagbitiw. Enough!
Stop talking nonsense. Kumunat ang noo ng dalawang tao. Medyo kalmado si Chinyu. Kung gusto silang patayin ng immortal na Crane, matagal na itong gumawa ng hakbang. Hindi na kailangang ikulong ang dalawang tao. Dahil naligtas sila, nagkaroon ng puwang para sa pagmamaniobra. Sumunod si Chinyu at ang bigot sa manibela sa likuran nila. Paikot-ikot sila hanggang sa kagubatan at batis, at sa wakas ay nakarating sila sa isang bulubundukin. Parang paraiso ang lugar na ito. Lahat sa paligid nito ay gawa sa mga bato sa bundok. May matabang prutas sa mga dahon, at sa yungib, may masarap na alak. Sa pagtingin sa kapaligirang puno ng usok, si Chinyu ay medyo nawala ng isip saglit, iniisip na nakarating na siya sa isang fairyland. Sa isang stone bed sa harap, ang walang kamatayang Crane ay nakahiga sa gilid nito, na may hawak na jade pot sa kamay nito. Ang palayok ay napuno ng parang hamog na nectar. Lord Crane? Narito na sila, sabi ng dalawang lalaki. Tinenyasan sila ng Crane na tumayo. Crane Lord? Iligtas mo ang aming buhay, mayroon akong isang lihim na kayamanan, maibibigay sa iyo. Tumakbo ang bigot sa manibela upang sabihin. Pero bago pa siya makalapit sa Crane, napaatras siya. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang Crane, mukhang napakalmado. Matagal na hindi nagsalita ang Immortal Crane. Nilasap nito ang masarap na alak. Bahagyang nakapikit ang mahaba at singkit nitong mga mata, at dumaan ang malakas na hangin sa mahaba nitong puting buhok. Medyo maganda ang hitsura nito. Hindi ka ba natatakot? Pagkaubos ng isang bote ng alak, sa wakas ay iminulat ng Immortal na Crane ang mga mata nito at tumingin kay Chinyu. Si Chinyu ay hindi alipin o mapagmataas. Mahinahon niyang sinabi, sa tingin ko ay hindi mo kami papatayin. May gusto ka lang sa amin. Ang Immortal Crane ay malamig na tumingin kay Chinyu at sinabing, ano ang maibibigay mo sa akin? Hindi ko alam, walang ekspresyong sabi ni Chinyu. Umupo ang Immortal Crane sa jade bed. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo kay Chinyu. Ang malakas na aura na iyon ay hindi napigilan ng mga tao na manginig. Isang nakakatakot na pressure ang kumalat. Ngunit kahit na ganoon, hindi gumalaw si Chinyu. Mahinahon niyang tiningnan ang Immortal na Crane. Nagtama ang kanilang mga mata, at saglit na nagyelo ang kapaligiran. Ang puso ni Chinyu ay lubos na kalmado. Sa napakaikling panahon, na-filter niya ang lahat ng mayroon siya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ang tanging bagay na nakakakuha ng mata ng Crane ay marahil ang kapangyarihan ng Divine Dragon. Halos imposible na puwersahang agawin ang kapangyarihan ng Divine Dragon. Saan mo nakuha ang kapangyarihan ng Divine Dragon? Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita ang Immortal na Crane. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang jade bed, casual na kumuha ng isang palayok ng masarap na alak. Nakahinga ng maluwag si Chinyu. Katulad nga ng nahulaan niya. Kaya, sinabi niya sa Immortal na Crane tungkol sa proseso ng kapangyarihan ng Divine Dragon. Matapos itong marinig ng Immortal na Crane, tahimik itong nagsabi, mula ngayon, gusto kong gamitin mo ang kapangyarihan ng banal na dragon para samahan ako sa paglilinang. Gamitin ang kapangyarihan ng Divine Dragon para samahan ka sa iyong cultivation. Medyo naguluhan si Chinyu. Walang pakialam na sinabi ng Crane, pipigilan ko ang aking lakas sa parehong antas na gaya mo at lalaban ako sa iyo. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba. Bagamat pinigilan ng Crane na ito ang kanyang lakas hanggang sa half-step martial saint level, ang kanyang pisikal na katawan ay tulad pa rin ng isang martial saint. Bilang karagdagan, siya ay orihinal na isang ranggo ng langit na demonyong hayop. Dahil dito, ang bentahe ng magulong katawan ni Chinyu ay wala na. Nang makitang matagal nang hindi nagsalita si Chinyu, tumayo ang Immortal na Crane at sinabing, hindi kita gagamitin ng walang kabuluhan. Matapos maayos ang usapin, papayag ako sa isang kahilingan mo. Kabanata 939, Pakikipaglaban sa walang kamatayang Crane. Natuwa si Chinyu at hindi maiwasang isipin ang sarili, ang Immortal na Crane na ito ay partikular na partikular. Sa normal na kalagayan, si Chinyu ay walang mga kwalifikasyon para makipagtawaran. Bukod dito, ang lakas ng Immortal na Crane ay lampas sa imahinasyon at hindi mas mababa sa Star Caesar.
Ang makipag-away sa isang taong kapareho niya ay isang bihirang karanasan din para sa kanya. Mapapabuti pa nito ang kanyang estado ng pag-iisip at tulungan siyang makapasok sa Martial Saint Realm. Okay. Agad na tumango si Chinyu at sumang-ayon. Tumayo ang Crane at sinabing, hintayin mo ako dito sa ganitong oras bukas. Okay. Bahagyang yumuko si Chinyu at saka umalis na may bigot sa manibela. Pagkatapos maglakad palabas sa Grotto Heaven na ito, ang bigot sa manibela ay naiinip na nagsabi, Chinyu, nasa iyong mga kamay ang buhay ko. Kailangan mong hawakan itong mabuti. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, hindi mo kailangang sabihin ito. Hindi ko palalampasan ang pagkakataong ito. Sa puntong ito, huminto si Chinyu at bumulong, pero kakaiba talaga. Bakit hinamon ng immortal na Crane na ito ang kapangyarihan ng Divine Dragon? Ngumisi ang lalaking may bigot at sinabing, hindi mo naiintindihan. Ang kapangyarihan ng banal na dragon sa mga demonyong hayop ay parang sinaunang paksa na nakakatugon sa emperador. Karaniwan, kapag nakikita ng mga ordinaryong demonyong hayop ang kapangyarihan ng Divine Dragon, sapat na iyon para wala silang pakialam. Nagulat na sabi ni Chinyu, ganoon ba talaga kaseryoso? Kung hindi ka naniniwala sa akin, humanap ka na lang ng susubok nito, bulong ng bigot. Habang nagsasalita siya, may naglakad sa hindi kalayuan. Siya ang namamahala sa pagdala kay Chinyu sa tirahan. Lumapit silang tatlo sa paligid ng tirahan. Tinapik ni Chinyu ang kanyang balikat at sinabing, hello, pwede ko bang tanungin kung ang tunay na anyo ng Lord Immortal Crane na ito ay ang immortal na Crane? Nagtago sa gilid ang taong iyon na may hitsura ng disgusto. Sinabi niya sa mukha na puno ng disgust, mas mabuting huwag mo na akong hawakan. Lord Immortal Crane, sparing your dog life ay hindi nangangahulugan na mananatili kaming palakaibigan sa iyo. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba. Nag-isip siya saglit at agad na pinaandar ang kapangyarihan ng Divine Dragon. Sa sandaling lumitaw ang marka ng Divine Dragon, ang mukha ng taong ito ay agad na napuno ng takot. Walang tigil na nanginginig ang buong katawan niya. Kahit pilit niyang tiniis ay hindi napigilan ang kanyang mga tuhod na lumuhod. Nagmamadaling binawi ni Chinyu ang kapangyarihan ng Divine Dragon at bahagyang napahiya, pasensya na talaga. Ngayon lang ako naging pabaya, talagang hindi iyon sinasadya. Ang taong ito ay ganap na hindi pinansin ang damdamin ni Chinyu. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakatingin kay Chinyu. Tumalikod siya at tumakbo. Kaya ang impluwensya ng kapangyarihan ng Divine Dragon sa mga demonyong hayop ay napakahusay, ungol ni Chinyu. Speaking of which, ang Crane na ito ay talagang kahanga-hanga. Ito ay talagang napakatahimik at kalmado kapag nakaharap sa kapangyarihan ng Divine Dragon. Hindi napigilan ni Chinyu na mapaisip sa sarili nang marinig niya ito. Hindi nito maiwasang isipin si Chinyu ng maliit na itim. Maaari siyang ituring na isa sa pinakamatapang na taong nakita ni Chinyu. Ngunit kahit na, nang kaharap ang kapangyarihan ng Divine Dragon, halos lumuhod siya. Tanging ang Crane na ito lamang ang sumimangot, at maaari pa siyang atakihin. Puntong hininga, para lumaki ang Crane na ito sa isang kaharian, tinatantya ko na malamang na nabuhay ito ng higit sa 1,000 taon, sabi ng may bigot na lalaki habang hinahaplos ang kanyang balbas. Nagulat na sabi ni Chinyu, napakaluma na nito. Ano sa palagay mo? Ang paglilinang ng mga demonyong hayop ay mas mahirap kaysa sa atin, ngunit kapag sila ay nilinang at nahugis, ang kanilang lakas ay higit na hihigit sa lakas ng mga tao, ang bigot ng lalaki ay ungol. Hindi umimik si Chinyu. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting paghanga sa walang kamatayang Crane na ito sa kanyang puso. Tuldok. Kinabukasan. Dumating si Chinyu sa Grotto Heaven na ito ayon sa kasunduan. Ang Immortal Crane ay tila matagal nang naghihintay dito. Mayroon itong ulo na may mahabang puting buhok at halos perpektong figure. Para itong isang gwapong lalaki na nag-walk out sa isang painting. Sinubukan ni Chinyu na maramdaman ang panloob na chi nito at natuklasan na pinigilan na ng Immortal na Crane ang panloob na chi nito hanggang kalahating hakbang papasok sa Martial Saint Realm. Magsimula na tayo, walang ekspresyon ang sinabi ng Immortal na Crane.
Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Chinyu. Agad niyang na-activate ang kapangyarihan ng Divine Dragon at pinakawalan ang kanyang internal chi. Sa sandaling lumitaw ang kapangyarihan ng Divine Dragon, bahagyang kumunat ang mga kilay ng Immortal Crane. Sa napakaikling panahon, lumitaw ang mga butil ng pawis sa noo nito. Tapat na ito para ipakita kung gaano kalakas ang pressure ng kapangyarihan ng Divine Dragon dito. Ang kapangyarihang ito ng banal na dragon ay tila naglalagay ng matinding panggigipit sa iyo, sabi ni Chinyu. Hindi makatarungan ang lumaban ng ganito. Bakit hindi ko ibaba ang aking lakas ng isang kaharian? No need, malamig na sabi ng immortal na Crane. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, ang figure ng walang kamatayang Crane ay kumislap ng paputok. Ang kanyang napakabilis na bilis ay nag-iwan pa ng mga after images, na naging dahilan upang si Chinyu ay ganap na hindi makapag-react. Boom! Ang palad ng Crane ay tumama sa dibdib ni Chinyu. Isang malumanay at mapagmataas na puwersa ang sumabog sa dibdib ni Chinyu. Kahit na si Chinyu ay may magulong katawan, pinalipad pa rin siya ng daan-daang metro ng kakaibang puwersa, at ilan sa kanyang sternum ay nabali. Kumapang si Chinyu palabas ng mga guho. Hinaplos niya ang kanyang dibdib at sinabi sa mahinang boses, napakalakas. Ito na marahil ang pinakamalakas na kalaban na nakilala ni Chinyu. Higit sa lahat, magka-level silang dalawa. Mas mabuting gamitin mo ang iyong lakas. Medyo humihingal ang boses ng Crane, at patuloy na umaagos ang pawis sa noo nito. Kinalaw ni Chinyu ang kanyang mga braso at malamig na sinabi, okay, then I'm coming. Pagkatapos, ang mga sinag ng gininto ang liwanag ay lumabas mula sa katawan ni Chinyu, at ang kanyang katawan ay itinulak sa limitasyon. Mag-ingat ka! Sumigaw si Chinyu at agad na hinimok ang ganap na simula ng banal na kamao, nagmamadaling pumunta sa Crane. Kabanata 940, nagkakaintindihan. Lumitaw ang gintong liwanag at agad na sumara sa immortal na Crane. Nilabanan ng immortal na Crane ang pressure na dala ng kapangyarihan ng Divine Dragon at itinaas ang kamay nito para salubungin si Chinyu. Sa sandali ng banggaan, ang walang kamatayang Crane ay napaatras ng 3 hakbang. Gayunpaman, hindi mas mabuti ang kalagayan ni Chinyu. Naramdaman na lang niya na masakit ang kamao niya sa epekto. Napakalakas ng pisikal na katawan. Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Ito na marahil ang pinakamalakas na pisikal na katawan na nakita ni Chinyu. Sumilay din ang gulat sa mukha ni Immortal Crane. Malamig niyang tiningnan si Chinyu at sinabing, kung magiging martial saint ka, baka hindi ako ang kapareha mo. Gumisi si Chinyu at sinabing, sa mga kapareho ng level, ikaw din ang pinakamalakas na kalaban na nakilala ko. Pagkatapos niyang magsalita, muling sumugod si Chinyu patungo sa immortal na Crane. Sa pagkakataong ito, nagbuga ng mahinang puting liwanag ang katawan ng immortal Crane. Ang kanyang lakas ay agad na tumaas ng ilang puntos. Nanginig ang magkabilang panig sa isang iglap. Pareho nilang ginamit ang lahat ng kanilang trump card at patuloy na nakikipaglaban. Ang buong Grotto Heaven ay sumabog paminsan-minsan. Ang labanan sa pagitan ng magkabilang panig ay nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga tao. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay nagpatuloy ng buong 3 oras. Makalipas ang 3 oras, lalong lumakas ang pawis sa noo ng Crane, na para bang hindi na nito nakayanan ang pressure. Pareho silang nakaranas ng iba't ibang pinsala, at si Chinyu ay halatang mas malubha. Hindi nito maiwasang mabigla si Chinyu sa kaibuturan ng kanyang puso. Palibhas ay nasa parehong antas, si Chinyu ay talagang hindi makapangibabaw, at napigilan pa ng Crane. Kailangang malaman ng isa na ang Crane ay nakikipaglaban sa ilalim ng presyon ng kapangyarihan ng Divine Dragon. So strong. Pinunasan ni Chinyu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at may bakas ng pag-iingat ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, ang walang kamatayang Crane ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabing, magpahinga ka sandali. Natigilan si Chinyu, pagkatapos ay tumango at sinabing, okay. Sa makatuwid, nakahanap si Chinyu ng upuan at umupo, naghihintay sa immortal na Crane. Sa araw na ito, 3 beses na nagpalitan ng suntok ang magkabilang panig, at natapos lamang ito nang magdilim ang langit.
Ang mga sugat ni Chinyu ay tila napakalubha at maging ang paglalakad ay medyo mahirap. Walang magawa, wala siyang pagpipilian kundi buhatin si Chinyu gamit ang kanyang bigot sa manibela. Talaga bang pinigilan niya ang kanyang cultivation sa kalahating hakbang na martial saint realm, nakahiga sa kama, hindi maiwasan ni Chinyu na makaramdam ng inis at kusang bumangon ang pakiramdam ng pagkatalo. Ang bigot sa manibela sa gilid ay inilibot ang kanyang mga mata at sinabing, tama na, huwag kang masiyahan. Kung ito ay isang ordinaryong tao, natatakot ako na sila ay agad napapatayin. Kahit na ganoon ang nangyari, hindi pa rin nakakalma si Chinyu ng mahabang panahon. Mula nang magdebo siya, hindi pa siya nakaranas ng pagkatalo sa parehong antas ng cultivation. At ang hitsura ng immortal na crane ay ganap na binawi ang pananaw sa mundo ni Chinyu. Kinabukasan, pumunta si Chinyu sa Grotto Heaven gaya ng dati at nakipaglaban sa immortal na crane. Sa araw na ito, medyo dehado pa rin si Chinyu. Ganoon din sa ikatlong araw at ganoon din sa ikaapat na araw. Makalipas ang 10 araw, nasa draw na sina Chinyu at immortal crane. Sa pagitan ng kalahating oras, hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti ng mapait. Hindi ako nag-improve pagkatapos ng maraming araw. Tinulyapan ng immortal crane si Chinyu at malamig na sinabi, ang iyong pag-unlad ay higit na malaki kaysa sa inaakala ko. Ikaw ang pinakamalakas na tao na nakita ko. Sumimangot si Chinyu at sinabing, meron ba? Ngunit 10 araw na ang nakalipas, at ngayon lang ako nakatali sa iyo. Huwag kalimutan na habang ikaw ay bumubuti, ang aking takot sa kapangyarihan ng Divine Dragon ay unti-unting nawawala, paalala ng immortal na crane. Biglang natauhan si Chinyu. Tama yan. Ang pagdiin ng immortal crane sa kapangyarihan ng Divine Dragon ay tila unti-unting nawawala rin. Naiintindihan ko. Agad na tuwang-tuwa si Chinyu. Bumangon siya at bahagyang yumuko sa walang kamatayang crane, ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, salamat. Hindi umimik ang immortal crane. Casual lang itong naghagis ng isang kaldero ng masarap na alak kay Chinyu. Matapos ang 10 araw na pakikipag-ugnayan, tila papalapit ng papalapit ang relasyon ng dalawa. Sa kanilang mga bakanteng oras, nagsimulang mag-chat ang dalawa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nalaman nilang medyo magkatulad ang kanilang mga ugali at personalidad. Ang immortal crane ay isang taong tumangging umamin ng pagkatalo mula noong siya ay bata pa. Kapag nahaharap sa mga demonyong hayop na mas malakas kaysa sa kanya, hindi siya sumuko. Sa huli, lumaban siya at naging isang martial saint. Kung tungkol sa immortal na crane, tanging ang kapangyarihan ng banal na dragon ang hindi makalaban. Iyon ang dahilan kung bakit iniwan nito si Chinyu upang linangin kasama niya. I never believe in bloodline suppression. I was born to be arrogante, tahimik na sabi ni Immortal Crane. Hindi maiwasan ni Chinyu na lalo pang humanga sa Immortal na Crane. Matapos malaman ng Immortal na Crane ang kwento ni Chinyu, medyo naantig din ito. Lalo na nang malaman nito ang hidwaan sa pagitan ng Chinyu at ng Jingdu Martial Arts Association, gayon din ang pakikipaglaban sa mga young masters ng mga aristokratikong pamilya, at iba pa. Sige, oras na para magpatuloy. Inubos ng Immortal Crane ang alak sa kamay nito at tumayo para sabihin. Sige, tumango si Chinyu. Sa mga susunod na araw. Si Chinyu at ang immortal na crane ay karaniwang nagpapanatili ng isang antas ng paglalaro. At ang walang kamatayang crane ay pawis na pawis mula sa simula hanggang ngayon, halos hindi nito baliwalain ang pang-aapi ng kapangyarihan ng Divine Dragon. Tulad ng Chinyu at ang immortal na crane ay parehong nililinang, ang mundo ng martial arts ng bansa ng apoy ay muling sumailalim sa pagbabago. Itinatag muli ni Tian Zuhong ang immortal na Slayer sect, at sa tulong ng Whitebone Army, halos hindi na siya magagapi. Hindi lamang iyon, pinatay din ni Tian Zuhong ang marami sa mga martial artists sa kasalukuyang panahon, at ang bilang ng mga martial artists na namatay sa kanyang mga kamay ay hindi mabilang. Nahawakan niya ang espiritual na kahulugan ng martial artist at nilunok ito sa kanyang tiyan, ginamit ito sa paglilinang. Naging sanhi ito na ang buong mundo ng martial arts ay napuno ng takot. Bilang leader,
Si Gu Xing ay hindi siya nagsalita, na parang wala siyang nakita. Yang Master Gu, hindi ba masyadong sobra ang mga kilos ni Tian Zuehong? Tanong ni Jai Xing na nakakunot ang noo. Ibinaba ni Gu Xinghe ang alak sa kanyang kamay, sumulyap kay Jai Xing at sinabing, sobra. Paano ito sobra? Medyo galit na sinabi ni Jai Xing, tinatrato niya ang buhay ng tao na parang damo at umaasa sa espiritual na kahulugan ng isang martial artist upang linangin. Hindi ba ito sobra? Maraming inosenteng tao ang namatay sa kanyang mga kamay. Hindi ba dapat may gawin tayo? Gumisi si Gu Xinghe, Tito Jai Xing, hindi ka ba masyadong malambot ang puso? Isang grupo ng mga langgam. Ano ang kinalaman nito sa atin? Namumula ang mukha ni Jai Xing. Kahit galit siya, hindi niya alam kung paano mag-alab. Kung hindi mo siya pipigilan, gagawin ko. Kinagat ni Jai Xing ang kanyang mga ngipin at sinabi. Pinigilan ni Gu Xinghe si Jai Xing at malamig na sinabi, bawal ka rin pumunta. Dahil hiniling ka ng tatay ko na sundan mo ako, dapat makinig ka sa mga utos ko. Bahagyang nanginig ang katawan ni Jai Xing, na parang sinusubukan niyang lumaban. Sa huli, ang galit na si Jai Xing ay dinurog ng isang suntok ang halijing bato sa pangunahing bulwagan at galit na umalis. Bahagyang sumingot si Gu Xinghe at nagpatuloy sa pag-inom. Hindi siya nag-aalala na ipagkanulo siya ni Jai Xing, dahil hindi maisip ang katapatan ni Jai Xing kay Guzi. Tuldok. Sa isang kisap mata, 20 araw na si Qin Yu sa lungsod na ito. Sa loob ng 20 araw na ito, ang lakas ni Qin Yu ay mabilis na tumaas, at maging ang kanyang kaharian ay tumaas din ng husto. Maaari itong matapos ngayon. Sa ika-23 araw, sinabi ng immortal na Crane sa mahinang boses. Ikinulong ni Qin Yu ang kanyang mga kamay at sinabing, okay, makikinig ako sa iyo. Sa panahong ito, lubos akong nagpapasalamat sa iyong sparring partner, sabi ng immortal na Crane. Paulit-ulit na ikinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay at sinabing, ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Hindi katakatakang maaari kang maging Panginoon ng lungsod dito. 23 araw ang ginawa ni Qin Yu na yumuko sa kanyang ulo bilang paghanga sa immortal na Crane. Hindi lamang mas mataas ang kanyang puso kaysa sa langit, ang kanyang mga iniisip ay mas dalisay. Ang ganitong karakter ay bihirang makita sa mga martial artist ng tao.